exciting dito. Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya, katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting time mga katropa, garap na pong 9 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo ng ating pong mga balita, buong sangguniang bayan ng Rojas ikinabahala ang banta sa buhay ni Mayor Pedi Bautista sa Bando. Mr. Chairman, maraming speculation ng mga tao nung na-post na basa ko ang post na yan. Kung sino may binabang kung may nangyari sa ating mahal na mayor. Mas agresibo na mga buhaya sa Palawan, asahan pa rin habang breeding season. Nagsimula siya nung mga late November, tapos tatakbo ito mga hanggang June or July. Maraming Palawenyo mula sa norte nasisisi umano na hindi natuloy ang 3-in-1 Palawan. Tinanggap ko yung judgment, tinanggap ko yung resulta ng plebisito. Ngayon, ang daming taga-norte ngayon na nasisisi. Sa balitang regional, 2026 dinagyang festivities sa Iloilo City, opisyal nang binuksan. Sa balitang national, kaso ng tigdas at rubelya sa Pilipinas umakyat sa 32% noong taong 2025 ayon po yan sa DOH. Sa balitang international, kumpirmadong nasawi sa mga serye ng kilos protesta sa Iran, pumalo na sa mahigit 500. At sa atin naman po nga balitang showbiz, kakaibang unang Superman comics na ibenta sa halagang 15 milyong dolyar sa isang auction. Sa balitang sports, Alex Ayala sasabak muna sa isang exhibition tournament bago ang Australian Open. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa.
Ngayon po'y araw ng Martes sa ika-13 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan po ang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Express Balita sa umaga. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang bukas. Sa balitang lokal, tiniyak naman ng Puerto Princesa City Water District na may sapat na supply ng tubig ang lungsod ng Puerto Princesa sa darating na panahon ng tag-inita. Ayon po yan kay PPCWD General Manager Walter Laurel. Hindi dapat din mo na mag-alala ang publiko dahil handa ang ahensya na panatilihin ang maayos at tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig. Nagpapatuloy din mo na ang paghahanda ng PPCWD laban sa mga posibleng banta tulad ng El Nino. Gumagawa na rin ang ahensya ng mga contingency plan upang maiwasan ang anumang problema sa supply ng tubig sakaling makaapekto ito sa lungsod. Express Balita sa umaga. At ang balita niya mga kabayan mga katropa ay handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangostina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Express Balita sa umaga. Balitang bukas. Samantala, ikinabahala ng buong konseho ng Sangguniang Bayan ng Roxas ang iniulat na banta sa buhay ni Mayor Pedy Bautista Sabando matapos nitong kumpirmahin sa isang social media post na may nagbabantang pumatay sa kanya. Matatanda ang bispiras ng Pasko noong nakaraang taon nang ibinahagi ng alkalde ang isang post kung saan tahasan nitong sinabi na may nalalaman na umano siyang plano laban sa kanyang buhay. Batay sa post, nakahanda na raw ang gunman at target umano siyang patayin noong Pasko at posibleng ituloy sa pagsalubong ng bagong taon kung mabibigo ang unang tangka. Ayon sa mga SB members ng Roxas, hindi basta-basta maglalabas ng ganitong pahayag ang alkalde kung walang sapat na basihan. Inihayag ng mga opisyal ngayong umaga sa kanilang regular session ng konseho na seryoso at dapat imbestigahan ang naturang banta sapagkat hindi lamang ang alkalde ang maaaring malagay sa panganib kundi maging ang iba pang opisyal ng munisipyo. Dahil dito, napagkasunduan ng Sangguniang Bayan na ipatawag sa susunod na regular session si Roxas Municipal Police Chief of Police, Police Captain Marvin Herrera upang humingi ng paliwanag at malaman ang lawak ng impormasyong hawak ng mga otoridad kaugnay ng banta sa buhay ng punong bayan. Nananawagan ng konseho ng mas pinaigting na seguridad para sa alkalde at iba pang lokal na opisyal upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Thank you, Mr. Chairman. Isunod po yung panawagan po natin sa mga makatawag si Chief of Police Marvin Herrera na upang malaman natin kung natapsya natin yung security. Kasi ito na, Mr. Chairman, maraming speculation ng mga tao nung na-post na basa po ang post na yan. Kung sino may binabang, kung may mangyari sa ating mahal na mayor. Kasi lahat po nadadamay sa post ng ating mahal na mayor. Kasi para malaman natin, kasi una po dapat itatak sa mga kanyang sitwasyon, ang may uniform. Dahil natin yan lahat ang mga threats sa ating buhay. Kung gusto na natin malaman kung naitapa ng ating representatives ang ating Civil Police. Kasi pati po tayo lahat sino may kaya kung ano mangyari sa ating mahal na mayor, sa ating General Vice Mayor. Pati nga po kami natatanong din ng mga tao.
Yan po ang nangyaring sesyon sa Sangguniang Bayan ng Rojas. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, sa iba pang balita nga lokal, asahan pa ang mas agresibo ang mga buaya sa lalawigan ng Palawan dahil sa kasalukuyan pa rin ang kanilang breeding season na nagsimula noong buwan ng Nobyembre at tatagal yan hanggang sa buwan ng Hulyo ngayong pong taon. Muling ipapatawag naman ang pamunuan ng PCSD kasunod ng mga naitalang sighting at pag-atake ng buhaya sa barangay Kanipaan sa munisipyo ng Rizal. Ayon kay Ginoong Jovic Pabello, tagapagsalita ng PCSD, mahalaga ang parehong kaligtasan ng tao at pangangalaga rin sa mga buhaya. Sa kasalukuyan yung breeding season. Okay. Nagsimula siya nung mga late November, tapos tatakbo ito mga hanggang June or July. So, ibig sabihin to, Sir Jovic, mas mga aggressive sila ngayong mga panahon na ito. Tama ba? Yes, no, aggressive, pero depende rin yan sa lugar at sa sitwasyon. Ang tinig po ni Ginoong Jovic Pabello, ang spokesperson ng Palawan Council for Sustainable and Development sa panayam ng XFM Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Mayroon po itong sangkap na lutein, beta-carotene at vitamin E. Gayon din po ang zeaxanthina, aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Nagpahayag ng kanyang saloobin si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez sa kaugnay sa panukalang pagkakaroon ng 3 Indigenous Peoples Mandatory Representative or IPMR sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Matatandaang naghain ng panukala si IPMR Board Member Arnel Abrina na magkaroon ng 3 IPMR upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga isyu at maprotektahan ang karapatan ng 9,000 katutubos sa lalawigan. Ayon kay Congressman Alvarez, kung pumasa sana ang 3-in-1 Palawan ay magkakaroon ng 3 IPMR ang lalawigan na maaari sanang tig-isa kada distrito o maaari pang ang 2 bawat distrito. Dagdag pa ng kongresista, kinontra ng marami ang 3-in-1 Palawan kaya maraming mga nasa norte ng Palawan umano ngayon ay nagsisisi. Iginiit ni Congressman Alvarez na tinanggap niya ang resulta ng plebisito at wala umano siyang sama ng loob. Okay yun. Kung pumasa yung 3-in-1, kung tinulungan nila doon. Kinontra nila eh. Hindi 3 sana yung representante niya. Ngayon, ang daming taga-norte ngayon na nagsisisi. Pwede ko para bubuhayin. Kayo na naman maglakad. Tapos na ako eh. I was repudiated by the electorate. Tinanggap ko yung judgment. Tinanggap ko yung resulta ng plebisito. No hard feelings. Dinagay natin yung suffragist. O yun ang nangyari. Diba? Lahat ng 16 hospital na pinagawa ko, pinabayaan. Bad investment daw yung hospital. Bad investment sa yung kagaran. Yun na sinasabi ko ng araw. Hindi sila nakinig. Nakinig sila sa pari. Diba? Kung nakinig sila sa akin, hindi lang 3 representante ng IPMR. Pwede kada distrito, 2. Tinig po ni 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez. Express Balita sa Umaga. Balitang Dukan. Karagdagang balitang lokal pa rin po mga kabayan, mga katropa, sa oras na 22 minutos makalipas po ang ika-6 ng umaga. Rojas Mayor Pedi Sabando, iniimbestigahan ang di umano'y katiwalian sa loob ng pantalan sa bayan ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report.
Pinatawag ni Mayor Pedy Sabando sa kanyang tanggapan ng mga kawani ng Rojas Port upang alamin at imbestigahan ang di umano'y katiwalian sa loob ng pantalan. Ayon kay Mayor Pedy Sabando, mahalagang mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko kung kaya't kanyang inusisa ang nakarating sa kanyang tanggapan kaugnay ng usaping koleksyon na hindi umano dumadaan sa tanggapan ng Treasury kasama na ang hindi na irerehistrong mga resibo o hindi na iriremit ng maayos. Naging patas naman ang alkalde sa pakikinig ng paliwanag at saloobin ng mga kawani ng sangkot sa nasabing usapin, habang iginit ng alkalde ang kanyang matibay na paninindigan laban sa korupsyon. Ayon sa punong ehekutibo, hindi niya pahihintulutan na magmula ito mismo sa hanay ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan. Kanyang binigyang babala ang mga ito na huwag sirain ang kanyang tiwala at tiwala ng taong bayan at magkaroon ng respeto sa kanilang kliyente at kapwa manggagawa. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santo Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, Quezon Municipal Police Station inirekomendang tataasan ang multa ng mga traffic violators sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Inirekomenda ng Quezon Municipal Police Station na taasan ang ibibigay na multa sa mga mahuhuling mga traffic violators, lalo na umano sa mga motorsang gumagamit ng mga maiingay na tambutso, na kung saan ito mismo ang minungkahi ni Police Captain Phil Reco Kalingaw sa nakaraang regular session ng mga mamabata sa konseho, na ito na may marinring sinang-ayunan ng ilang opisyal para sa gano'y mahinto na ang ilang reklamo ukol rito. Samantala, ang sinumang mahuhuling nakamap o open pipe mula sa 300 pesos hanggang 2,500 pesos ang maaring multa nito, para raw sa gano'y makapag-isip ang ilang Quezoniang pasaway na hindi na uulit dahil sa laki ng babayaran kung oras na muling gagamit. Dagdag nito, magkakaroon pa rin ang mga mambabatas ng masusing pagsaliksik kaugnay rito para sa posibleng pagbuo ng isang ordinansa o pagrebisa sa mga umiiral na batas sa may kinalaman sa batas pang trapiko. Yan ang balita atid sa inyo ng Santong Plus Gold, na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, isang bahay naman sa bayan ng Brooksville, Palawan ang nilooban. Mga bag at wallet na ninakaw nakita sa basurahan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Ikinagulat na lamang ni Rosmy Umar de la Torre na makita ng kanyang anak sa basurahan ang kanyang 3 bag na naglalaman ng mga gamit at 2 wallet matapos itong nakawin sa barangay Barong-Barong sa bayan ng Brooks Point nitong araw ng Sabado, January 10, 2025. Ayon sa salaysay nito, pasado alas 3 sa madaling araw nitong January 10, nagtatahulan ng mga aso sa paligid ng kanilang bahay, ngunit hindi nila akalain na meron na palang magnanakaw na nakapasok sa kanilang tahanan. Kinaumagahan ay nakita na lamang umano nila sa basurahan na 3 bag kasama ang 2 wallet na ang isa ay pagmamayari ng kanyang anak. Ilang hakbang lamang layo nito sa kanilang tahanan. Ayon pa kay De La Torre na nasa 500 pesos lamang umano ang halagang nakuha ng magnanakaw mula sa wallet ng kanyang anak, dahil na rin sa wala naman umanong malaking halagang perang nakatago sa mga bag. Kaugnay ito ay kasabay ng pangyayari sa kanilang tahanan ay ninakawan rin ang kanyang kalapitbahay. Natangay naman rito ang magit 12,000 pesos na halaga ng pera. Samantala, nai-report na rin umano sa kinaukulan ng sunod-sunod na nakawang nangyayari sa kanilang barangay at patuloy ng ginagawa ng kaukulang aksyon upang matukoy ang mga magnanakaw. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ang inyong mga balat. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, nabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM. Express Balita sa Umaga.
Samantala, Vice Mayor Maristela nagulat matapos madiskubring nasa 72 pesos hanggang 75 pesos ang presyo ng fuel na binibili ng city government sa mga gas supplier. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Nagulat si Vice Mayor Jimbo Maristela matapos madiskobring nasa 72 pesos hanggang 75 pesos ang binibiling krudo at gasolina ng city government sa mga gas suppliers, kung saan pumapatak lamang ng 61 hanggang 63 pesos ang normal na presyo na binibenta sa mga gasolinahan. Dagdag pa ng vice-alcalde, ang mga gas suppliers ang nagdidikta kung magkano dapat mabibili ng city government ang krudo at gasolina. Nakakagulat lamang dahil sa mahal na presyo na inilalatag ng mga gas suppliers sa city government na sana'y sumusunod ang mga ito sa standard na presyo. Yan ang balitang atid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:30 na po ng umaga. Dakoy naman po natin ang atin naman po mga balitang regional. Dalawa sugatan sa pagsabog ng gasul sa Kalumpit, Bulacan. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Report. Dalawang individual ang sugatan matapos umanong sumabog ang isang tangke ng gasol sa bayan ng Kalumpit, Bulacan noong linggo ng gabi, January 11, 2026. Ayon sa rescue team, isang lalaki at isang babae na residente ng barangay San Jose ang nagdamo ng ikalawa hanggang ikatlong antas ng paso. Agad silang isinugod sa Bulacan Medical Center para sa paunang lunas. Sinasabing may pagkakulob ang bahay kaya naipon ang gas na naging sanhi ng aksidenteng pagsabog na naramdaman din sa mga kalapit na barangay. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Yan ang balitang hatid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na, gumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, opisyal nang binuksan ang 2026 Dinagyang Festivity sa pamamagitan ng opening salvo sa lungsod ng Iloilo na dinaluhan ng libu-libong Ilonggo. 7 tribo sa Dinagyang Tribes Competition at 6 na tribo para sa sadsad sa Calle Real ang nagpakitang gila sa entablado gamit ang malalakas na tugtugin, masisiglang koreografiya, makukulay na headdress at taos-pusong debosyon sa Senior Santo Niño. Isinagawa ito sa Iloilo Freedom Grandstand at sa Iloilo Sports Complex. Kaabang-abang ang Dinagyang Tribes Competition sa umaga ng Enero 25 habang gaganapin naman ang sadsad sa Calle Real sa hapon ng parehong araw sa Iloilo downtown area. Ipinagmalaki rin ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa kanyang talumpati na mas pinababa ang presyo ng mga tiket ngayong taon upang mas marami ang makapanood. Express. Balita sa umaga. Samantala, ipinag-utos naman ni Philippine National Police o PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas mahigpit na investigasyon hinggil sa naganap na shooting incident sa Sibulan, Negros Oriental na nagandahilan ng pagkasawi ng 4 na individual, kabilang na po ang 3 pulis. Ayon kay Nartates, dapat lamang na ang isasagawang investigasyon ng Police Regional Office Negros Island Region ay kayang masagot ang lahat ng anggulo sa insidente at binigyang diin na wala dapat maging pagtatago o cover-up sa magiging malalim na pagsilip ng mga investigador sa pangyayari. Samantala, magugunita naman na nito lamang nakaraang Biyernes ng gabi ay nagkaroon ng isang shooting incident sa isang bar sa Sibulan na kinasasakutan din ng isang pulis na namaril din ng isang babae at ng kasamahang 3 pulis. Express. Balita sa umaga. Balitan nasyonal.
Samantala, walang ginawang pagbabago ang Securities and Exchange Commission or SEC sa diskwentong ibinibigay sa mga bawat transaksyon sa micro, small and medium enterprises. Ayon sa SEC, na bahagi ito para sa pagsuporta sa paglago ng mga maliliit na negosyo sa bansa. Nakasaad sa Memorandum Circular na inilabas pa noong nakaraang taon na magbibigay ang SEC sa mga diskwento sa filing fees ng mga MSME. Ang MSME na magre-rehistro bilang korporasyon ay binibigyan ng 20% na diskwento sa registration fee hanggang katapusan sana ng 2025. Subalit ito ay pinalawig ng hanggang March 31, 2026. Tumaas naman ng 32% ang kaso di umano ng tigdas at rubella o tigdas hangin sa Pilipinas. Ito ay noong nakalipas sa taong 2025 base sa pinakahuling datos ng Department of Health. Mula di umano Enero hanggang Disyembre ng nakalipas sa taon, tumaas ito sa 5,123 kaso mula sa 3,880 cases na naiulat noong panahon naman ng 2024. Ayon pa sa DOH, mahigit sa kalahati ng dinapuan ng naturang mga sakit ay mga batang edad 5 taong gulang pababa at mas bata sa 6 na buwang gulang. Mayorya sa mga kaso o nasa 73% ay hindi nabakunahan laban sa tigdas. Noon lamang Disyembre, nasa 405 na kaso ng tigdas ang naidagdag. Sa gitna naman ng pagtaas ng mga kaso ng naturang sakit, hinihimok ng DOH ang mga magulang na pabakunahan kontra tigdas at rubella ang kanilang mga anak sa mga pinakamalapit na health center sa buong bansa. Kabilang dito ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Aarangkada ang programa ng DOH na tinatawag na Ligtas Tigdas sa Enero a 19 sa Mindanao. Saka naman ito susundan sa Luzon at Visayas sa buwan ng Hunyo. Balita sa umaga. Balita sa international. Samantala, matapos ang Angelus Prayer sa St. Peter's Square sa Vatican nitong linggo, Enero 11, ipinagdasal ng leader ng Simbahang Katoliko ang kapayapaan sa Middle East, particular na sa Iran at Syria, kung saan nagpapatuloy ang tensyon na patuloy na kumikitil ng maraming buhay. Ipinagdasal din ng Santo Papa na unti-unti ay maging mabunga ang dialogo at kapayapaan para sa pagkamit ng pangkalahatang kabutihan ng buong lipunan. Simula nga noong Disyembre ng nakalipas na taon, ang Iran ay nakakaranas ng panibagong mga demonstrasyon laban sa regime na kumalat pa sa maraming probinsya ng bansa hanggang sa nauwi sa kaguluhan kung saan pumalo na sa 500 ang napaulat na nasawi at ipinapanawagan ang pagwawakas ng kasalukuyang regime. Habang sa Syria naman, nakakaranas ng malawakang labanan sa mga nakalipas na araw sa pagitan ng Army at Kurdish forces sa northern city ng Aleppo. Isinama rin ng Pontiff sa kanyang dasal ang mga naghihirap na naiipit sa gyera sa Ukraine at muling binuhay ang panawagan para sa pagtatapos ng karahasan at panibagong mga hakbang para makamit ang kapayapaan. Balita sa umaga. Samantala, pumalo naman sa mahigit 500 katao ang kumpirmadong napatay sa mga sere ng kilos protesta sa Iran. Batay sa pinakabagong datos mula sa mga aktivista mula sa loob at labas ng Iran, iniulat ng US-based human rights group na HRANA na naberipika na nito ang pagkamatay ng 490 protesters at 48 security personnel habang mahigit naman sa 10,000 at 600 katao naman ang inaresto sa loob ng 2 linggong kaguluhan sa naturang bansa. Sa state television ng Iran, pinakita ang dose-dosenang bags ng mga labi na nasa ground ng coroner's office sa kabisera ng Tehran kung saan iniuulat dito na ang mga nasawi ay mga biktima ng mga insidenteng kagagawan ng mga armadong terorista. Gayon din
Ipinakita rin sa footage ang mga mahal sa buhay ng mga biktima na nag-aantay sa labas ng Carizak Forensic Medical Center sa Tehran habang inaantay naman na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga labi. Simula naman noong Huwebes, Enero 8, naputol ang daloy ng impormasyon mula sa Iran dahil sa internet blackout. Nagbabala rin ang Iran sa bansang Amerika na kanilang tatargetin ang US military bases sakaling magbanta si US President Donald Trump ng panghihimasok sa ngalan ng mga protester sa bansang Iran. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:38 na po ng umaga, alamin naman po natin ang pagtaya ng ating pong DOST Pag-asa para sa lagay ng panahon ngayong pong araw ng Martes. Mula sa DOST Pag-asa, makakasama po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ngayon, wala pa tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong mga kumpul ng kaulapan dito sa may Southern Mindanao. Ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCC. At inaasahan natin may mabubuong low pressure area na nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone ngayong araw. Samantala, meron tayong shear line na nakakapekto naman dito sa eastern section ng Northern Luzon at northeast monsoon na umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Kahapon, naglabas tayo ng tropical cyclone threat potential hinggil sa posibleng weather disturbance po natin. Ngayong araw, gaya po ng sinabi ko kanina, wala pa tayong low pressure area na binomonitor, pero itong pong cloud clusters po natin nakikita dito sa ating satellite imagery ay nakikita po natin magde-develop into a low pressure area ngayong umaga. At the same low pressure area po yung inaasahan natin na magiging bagyo po natin na papangalanan nating Ada. Unang bagyo po natin ito para sa taon ng 2026. Hinggil sa forecast track analysis po natin, posible po itong lumapit dito sa may Caraga at Eastern Visayas. At pag ito po ay naging isang ganap na bagyo, agad din po tayo magre-raise or magtataas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan po natin. Para naman sa magiging rainfall na dala po netong weather disturbance po natin or yung posibleng bagyo po nating si Ada, nakikita po natin magdadala po ito ng significant rainfall dito sa eastern section ng Mindanao starting tomorrow at paakyat dito sa may Kabisayaan pati na rin sa Southern Luzon. So inaasahan po natin magiging maulan po yung eastern section po ng ating bansa this week po. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na dadaanan po na itong weather disturbance po natin ngayon linggo at iba yung pag-iingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa at mga flash flood. At pinapayuhan din po namin mag-ingat yung mga kababayan po natin na naghahanda para sa Sinulog Festival. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy pa rin yung epekto nitong shear line at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley at buong Cordillera Administrative Region, makakaranas naman sila ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan, dulot naman ito ng amihan. Sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, magiging maaliwalas naman ng kanilang panahon pero asahan din po natin yung mga isolated light rains. Para dito sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, sa Lawag 21 to 30 degrees Celsius, Tugigaraw 20 to 28 degrees Celsius. For Baguio 15 to 24 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 28 at Legazpi 23 to 31 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, may kita naman po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon liban na lang dito sa may Davao Region at dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. At inayon po, gaya po ng sinabi ko kanina, sa mga susunod na araw, maraming lugar na po ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot nitong weather disturbance po natin ngayong linggo. Agwat ng temperatura para dito sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:24 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:45 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Update. Showbiz News. Naibenta sa isang auction sa halagang $15 million ang kakaibang kopya ng 1938 comic. Ang Action Comics No. 1 copy ay siyang nagpapakilala kay Superman sa buong mundo. Ito ay minsan ang ninakaw mula sa aktor na si Nicolas Cage at naibalik sa kanya matapos ang ilang dekada. Nabili kasi ng aktor ang comic noong 1996 sa halagang $150,000 kung saan matapos na maibalik sa aktor ay ibinenta nito sa aksyon sa halagang $2.2 million. Nahigitan nito ang comic book na unang naibenta noong Nobyembre na Superman No. 1 sa halagang $9.12 million. Hindi naman na nagpakilala ang bumili nito kung saan ang nasabing comic ay graded 9 out of 10 ng Certified Guarantee Company. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga tropa, alas 1:45 na po ng umaga sa atin naman po nga balitang pampalakasan. Sasabak sa isang exhibition tournament si Pinay tennis star Alex Iyala bago po ang pagsisimula ng Australian Open. Isa kasi ang world number 53 na Pinay tennis player sa 4 na WTA player na inilista sa Kuyong Classic sa exclusive by invite exhibition tournament na gaganapin naman sa Melbourne. Itinuturing ni Iyala na ang nasabing torneo ay bilang warm-up para sa mas malaking torneo sa Australian Open. Naging malaki naman ang kumpiyansa ni Iyala dahil sa tagumpay niya sa katatapos na Auckland Tennis Tournament na ginanap naman sa New Zealand. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako na naman po si Katropang Jamay Kasarad. Maraming salamat mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas! Express Balita sa umaga.